Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay paano natin alam kung isang believer ay totoong born again Christian. So, bibigay ko kayo ang tatlong ways na that hindi silang born again Christian. Okay? Una, alam nila ang scripture. Lahat. Katulad ng mga pastor or pare or mga missionaries, right? Alam nila yung Bible verses. Memorize nila. Talagang sasabihin nila anong saan ng sa Bible yun. John, blah, blah, blah. Right? O anong verse and sino nasabi. Alam nila. Sobra. Galing, no? Pero, ayaw nilang ibago sila ni Holy Spirit ang buhay nila, ang puso nila at isip nila. Gusto lang nila yung wisdom of God para pakita sa mga tao, ay, ganun no, alam ko yung verse ng Bible, alam ko ang Word of God. Pero ganun din si Satan, di ba? Alam niya ang Word of God. Memorize niya din ang Bible verses, Scripture. Nagawa niya kay Jesus Christ, di ba? Pero ayaw niya mag-submit sa Lordship of Father God at kay Jesus Christ at Holy Spirit. Yun ang difference ng alam mo sino ang masamang tao at sino ang anak ng Diyos. Okay? So, kung si Satan nagawa yun, at siya ang tatay ng mga demonyo at mga masamang tao, kung mga Kristiyano, nagawa nila ganun din, katulad ni Satan, anak sila ni Satan. Even though kung sasabihin nila, ay, Kristiyano ako, born again ako, or pastor ako, hindi ako ganun. Ano nasa puso mo at isip mo? Ngayon, hindi ibig sabihin, ay, ganun na, wala na, ganun talaga ako. Like, paano ba akong, pwede ba akong mag-repent? Yes. Habang buhay ka pa, pwede ka magsisi. Pero, gawin mo ang homework mo. Be submissive to the Lord Jesus Christ and obey. Pero kung talaga rebelde ka, ayaw mong sundin ang utos ng Diyos sa iyo, anak ka ng demonyo. Okay? Yun ang katotohanan. Second one, mahal nila ang praise and worship. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Ang galing nila magkanta. Ang galing nila magsalita. Pero, yung puso nila madumi. Malayo sa Diyos. Di ba sabi o Jesus Christ, lahat ng mga tao nagsasalita, I love you God, praise the Lord, hallelujah. Pero malayo sila kay Father God, yung puso nila. Paano? Kasi mas gusto nila ang mundo. Gusto nila gawin anong masaya, anong masarap sa katawan. Eh di ba sabi daw sa Bible, anong masarap sa katawan, yung desires ng katawan kontra sa kalooban ng Diyos. So, yun ang second way na malaman mo that hindi Kristiyano, born again talaga ang believer. Or sino man. Okay? Third one, walang signs ng fruit of repentance. Yung hindi sila nagbagong buhay. Puro salita lang. Di ba? Ang daming Pilipino, magaling, expert talaga magsalita. Ay, patawarin mo ko, Jesus Christ. Nagkasala ako. Tapos, puro, ay, masama akong tao, ganyan, di ba? Ang dami kong nagawang mali. Kaya, galing. Right? Pero, patapos yung prayer nila, then, ayun, go back to their old ways. You know?
yung mga babae, drama queen. Ah, sorry. Ganun. Sorry, Lord, that I went against you. Nagkasala ulit ako. Iyak, right? Pero, at the end, hindi sila, ayaw baguhin nila ang isip at puso nila. Kasi, kung baguhin nila ang buhay nila, hindi na masaya ang buhay nila, right? Kasi as I said again, contrary ang katawan natin, ano yung gustong katawan natin kay kalooban ni Father God. So gusto nila enjoy ang buhay. Katulad na yun, right? Ang daming mga tao ay enjoy ang buhay. Parang hindi sila mamatay. Ang dami ng warnings na malapit na dumating si Jesus Christ. Ready ba tayo? Nagawa na ba natin ang homework natin? Sisisi tayo parati sa lahat ng kasalanan natin. Nagsisi means a change of mind and heart. Yung masamang ugali natin, hindi natin nagawa na. Kasi bakit? Nag-submit tayo sa Lordship ni Jesus Christ. Na sabi natin, turuan mo kay Lord Jesus Christ. Baguhin ko ang isip ko at puso ko para gawin ko ang kalooban mo. Ang daming mga Kristiyano foolish virgins sa Bible na paisi-isi lang, relax lang. Wala pa si Jesus Christ eh. Pero when that day comes, taranta na sila, Lord, ay hindi pa ako ready. Sabi ng Jesus Christ, wala na, naubos na ang oras mo. Kukunin ko na ang mga tao kong na sunod ng kalooban ng Ama ko sa langit. Very faithful and obedient. Tagalingkod ni Father God. You see? Hindi mo alam din kailan ka mamatay. Pwede mamaya. Patapos tong video na panood mo. Pwede bukas, next week, next year. Ready ka ba? Kilala ka ba ni Jesus Christ talaga? Kasi ang daming mga Kristiyano, ang galing nilang kilala nila si Jesus Christ. Pero hindi nila alam 100% sure kung kilala sila ni Jesus Christ. Katulad ng si Manny Pacquiao, diba? Very famous athlete natin dito sa Pilipinas. Suppose, napunta ka sa bahay niya. Kilala mo saan yung bahay niya, kilala mo siya. Alam mo siya lahat. Lahat ng sinong mga anak niya, sino ang asawa niya, ang nanay niya, everything. Anong favorite pagkain niya, alam mo lahat, right? Tapos nagkatok ka kay Manny Pacquiao sa bahay niya. And sabi, Manny, dito ako. Favorite fan mo ko. Pasukin mo ko, please. And then, bubuksan ni Manny sa pintuan niya. Sabi, sino ka? Sabi mo, favorite fan mo ko. Hindi ko alam kung kilala mo ko, pero basta, idol kita. Sabi o, Manny, guards, kunin mo to. Alisin mo to dito sa bahay ko. Hindi ko kilala to. Baka masaktan niya pa ako. Ganyan din si Jesus Christ sa mga foolish virgins when darating siya dito sa mundo. And then nakatok ang mga foolish virgins sa kanya. Lord, bakit hindi mo kami kalala? Sabi ng Jesus Christ, hindi mo naman nagawa ang homework mo eh. Hindi mo naman talagang mahal ako eh. Kasi hindi mo napakita sa akin when buhay ka pa. Time ran out. So, habang buhay ka pa na yun, gawin mo ang homework mo. I'm doing my homework din.
Di pa ako tapos, buhay pa ako eh. Diba? Pero habang meron pa tayong hinga sa katawan natin, magsisi tayo sa lahat ng kasalanan natin. At gawin natin ang kalooban ng Diyos by tanungin natin sa Kanya, Lord Jesus Christ, anong kalooban mo? Makinig ka sa Kanya and gawin mo. Katulad ng sundalo. Diba? Sila nakikinig lang sa orders ng general nila or sinong commander nila. Ganun din ang mga born-again Christian. Ang dami kasi na yun, and noon pa, especially mga pastor, and pare, missionaries. Basta yung sa Bible, yun ang Word of God, yun ang sundin ko. Pero hindi talagang Word of God yun. Pang-araw-araw, Word of God si Jesus Christ. Tao siya, Son of God siya, hindi sulat lang. Tandaan nyo yan, relationship with the Son of God, which is Jesus Christ. Kasi siya lang ang sasabihin sa iyo kung kilala ka niya or hindi. Kilala ka niya, papasok ka sa langit. Hindi ka niya kilala, pumunta ka sa impyerno. Tatapon ka ni mga anghel sa impyerno. And forever yun, walang second chance ng Lord Jesus Christ. Bigyan mo ko isa pang chance. Chance, right? Pero wala na. Kasi tapos na. Merong time limit tayo. Tignan mo ang oras mo sa buhay mo. Hindi pa easy-easy ka. Okay? So, please share this sa lahat ng mga Pilipino para magising tayo sa katotohanan. Time is running out. Time is running out. Let's be prepared. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.